I kept so long for this, guys. So this is the part 2 of my experience last year and this year. Maka-experience ako ng mga nightmare na hindi ko na maintindihan, guys. Sobra. First time na maka-experience ng ganitong klase ng mga nightmare na hindi ko mawari kung anong klaseng mensahe itong panaginip ko, guys. Baka vision, baka message. But I told you from the part 1 na I asked God for help. Every time when I stroll it, and then I asked Him signs, He gave me a lot of signs using the social media and reading a Bible. Every time na may panaginip ako, guys, ang una kong sinasabihan, yung asawa ko lang palagi, ano ang panaginip ko na very strange. Hindi ko siya sinabi last year kasi sabi ko na, God, kailangan ko make sure, ayaw kong isabi sa ibang tao, i-share ang experience ko ng mga panaginip. Kung walang permission sa'yo, pero I need, kahit binigyan mo ako ng sign, kailangan ko pang more sign. This year, guys, laging nasa isip ko, guys, hindi talang mawala sa isip ko yung mga dreams ko, guys, mga nightmare na sobrang weird, lumalalim every time na may panaginip ako. So ito yung panaginip ko, guys. Unang panaginip ko, kasi first time sa buhay ko na makapanaginip ito yung panaginip sa una, guys. Yung panaginip ko, yung bunso ko, guys, at ako, may nakita ko sa panaginip ko, isang portal, guys, na nakalagay sa portal, upstairs, sa portal is Mexico. Tinanong ko sa sarili ko, bakit ba ako nandito sa Mexico? At bakit may portal sa front ko and yung anak ko? And may isang lalaki nang hold ng arm ng anak ko sa isang arm ng anak ko at ako ay nag-hold ng arm sa isang arm ng anak ko. Kasi umiiyak ako, guys. I asked him, this guy, na please let my son go. Huwag mo siyang dalhin sa portal. As in, umiiyak ako, guys, kasi gusto niyang dalhin yung anak ko sa portal. I was very scared. Talagang pinipili kong dinidrag yung braso ng anak ko kasi yung lalaking isa is nadrag niya yung arm ng anak ko kasi gusto niyang dalhin sa portal. Yan, talagang umiiyak ako, as in, umiiyak ako, guys, na nagmamakaawa sa kanya, wag mong dalhin ang anak ko doon, ako na lang. So pag sabi ko na ako na lang, guys, talagang na-stop yung panaginip ko. Pag stop ng panaginip ko, pero pag the next day, sinabi ko agad sa asawa ko, talagang yung asawa ko, wag mo sabihin yan, hindi mo yung maganda, nightmare lang yan, totoo, pero bakit ang word? Kasi bakit may portal? Di ba portal is underground? So sobrang takot ko, guys, and hinago yung anak ko. Talagang iba yung panaginip, as in weird talaga. Bakit para akong panaginip ng ganyang klase ng panaginip? Ito ang second panaginip. Yung anak kong bunso, guys, is, di ba na panaginip ko sa unang panaginip is portal. So, pangalawa, guys, iba. Yung anak ko, simba ko, na pressured sa mga panaginip ko na iba. Talagang, I pray to God na God, sumba ko lang, gid palayo. Di lang matino, sumba ko palayo. Natatakot ako sa mga panaginip ko. Ito pangatlong panaginip, guys, iba. May nakita akong sa panaginip ko, guys, ay may nakita akong maraming bus, guys. As in, marami sasakyan, guys. Nakaparada ba, guys? Sa loob ng sasakyan, puno ng mga tao, guys. Hindi ko alam kung buhay ba o patay ba. Basta puno sila ng mga tao, mga sasakyan, guys. Wala ko tumitingin sa sasakyan, guys. May nakita akong isang lalaki, guys, na nagdala ng, bang ginagamit niyo pang putol ng kahoy? Basta, gabas. Na dala niya, guys. As in, nakita ko sa kanyang kamay, may dala siya na gabas, guys. As in, sobrang takot ko, guys. Nashock ako. As in, nashock ako sa panaginip. Bakit may lalaki may dalang gabas? Anong gagawin niya sa gabas? Papatay niya ako? At then, guys, sa panaginip ko, pagkakita ko sa laki na nagdala siya ng gabas, ano bang sa English na yan, weird lang, guys, tinanong niya ako, do you believe God? What? As in, tinanong niya ako, guys, kung naniniwala ba ako sa Diyos, guys. Din, alam niyo ba ang sagot ko, guys? Natakot ko, guys, na baka papatayin niya ako. Ang sagot ko, no. Yun ang sagot ko sa laki, guys. As in, pagsagot ko, guys, as in, very disappointed ako sa sagot ko, guys. As in, bakit ba yung sinagot ko sa kanya is very confidence pa ako sa pagsagot ko sa kanya. Sa takot siguro, guys, pag sinabi ko sa kanya na, yes, baka, cut, yun siguro, sa takot ko, guys, nakasabi ako na hindi ako naniwala ni Papa God. So pag sabi ko, I'm very disappointed, guys. Alam niyo ba ang nangyari, guys? Sa panaginip, yung lalaki na nagtanong, kasi nag-smile siya pagkatapos kong sumagot. As in, yung smile niya, hindi ko ma-clear yung mukha niya. Basta, nag-smile siya. Iba yung smile niya. Parang natutuwa siya sa narinig niya. Pagkakita ko sa lalaki na nag-smile siya, stop yung panaginip ko. As in, what? Hindi ko alam kung yung nalula sa sasakyan na puno ng mga tao, patay ba yun or buhay. Hindi ko ma-clear yung panaginip sa sasakyan, guys. Pero clear ko yung nagdala niya na labas. Mayroong message yung sa panaginip ko, guys. Sobrang weird. Ito namang panaginip na ito, guys, ay nasa loob ako ng sasakyan, nagda-drive. And then, tinitingnan ko yung cloud. Pagtingin ko sa cloud is sobrang clear niya. Hindi siya dark kasi sobrang ganda ng panahon. Pakiramdam ko sa panaginip ko, yung nakita ko yung ulap ay sobrang, ang ganda ng feeling, ganda ng panahon, sobrang ganda ng cloud. And then, may nakita akong gate sa panaginip ko, guys. Yung gate, guys, as in, malaki siya na gate, hindi siya closed. Open siya, guys, ba? Wala siyang lock. As in, gate lang siya na metal, ganyan, pero walang lock. So, pwede ka makapasok at labas. Paglabas ko sa gate, yung cloud, guys, ay nag-iba yung color. Naging itim. Na itim na hindi ko maintindihan yung color. Nagtaka ako sa sarili ko na bakit pagtingin ko sa loob, guys, ay yung cloud sobrang ganda, pero sa labas, sa gate, ay iba yung color ng cloud. Nag-hap sila ng color. Maganda sa loob. Ang sa labas ng gate ay itim na hindi ko maintindihan. Sobrang na-shock ako sa nakita ko, guys.
Parang, ano ba, klase itong panaginip na to na nag-iba ang kaagad yung cloud paglabas ko. So, ikalima ko na panaginip, nandun kami sa dagat with my panganay. So, while ako tumitingin sa cloud and start to close each other, the cloud in the sea. While I'm looking the cloud and sea, iba yung color niya lang guys. Dark na, maitim na, dark blue na hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain yung color. Iba talagang color sa dagat at cloud guys. While I focus to cloud in the sea, yung color nila na iba ang color, yung anak kong panganay, gustong pumunta sa dagat. Sumigaw ako sa pangalan niya na, anak din, huwag kang lumapit sa dagat. Kasi mapanganid, huwag kang lumapit. As in, sumisigaw ako guys. Minawarningan ko yung anak ko na huwag siyang lumapit sa dagat kaya iba yung color. So pag sigaw ko guys, nag-cut yung panaginip ko. Hindi na naman natapos. So yun ang ending. So weird yung panaginip ko as in. Nagkalalim yung panaginip ko. Kahit ikaw matatakot. Yung aling ko panaginip guys is napanaginipan ko sobrang laking hala sa panaginip ko. As in, sobrang laki. Nakatitig sa mata ko. Pero ang weird lang guys kasi sa panaginip ko guys, nananaginip ako ng malaking ahas. Hindi naman ako natakot. Hindi naman ako tumakbo. Parang tinitignan ko lang ang mata niya. Nagtitigal lang kami sa mata. And hindi ako nakapil ng takot sa kahit na sobrang laki na ng ahas. Parang wala lang. No, nandiyan ka lang sa front ko. Oh, malaki ka. So, titignan kita sa mata. Tignan mo din ako sa mata. Ganyan ba? Yung feel ko. Hindi ako natakot. So, sobrang weird. Pag nakapanaginip ka ng malaking ahas, sobrang matatakot ka guys. As in, wala man sa akin. No effect man yung sobrang laking ahas sa panaginip. So, sobrang weird talaga yung panaginip ko. Titigal lang kaming dalawa. So, yun lang ang hindi sa panaginip ko. Ikapito na kong panaginip. Yung panganay ko at ako nasa airport. Pagpunta namin sa airport, yung passport ko naiwan sa bahay. Nakalimutan kong dalhin. I decided na kunin ko yung passport sa bahay. Babalik ako. May isang babae na hindi ko clear yung makita yung muka. Sinabihan ko siya na, can you take her my son? Kasi kukunin ko yung passport sa bahay. Ang weird lang guys, kasi yung bahay namin is nasa front sa airport. As in airport niya eh. Bahay namin nandito lang. As in front lang yung airport at bahay namin. Malapit lang siya guys. Kasi sobrang lapit ng bahay. Punta ako sa bahay, nakita ko ng passport. Narinig ko yung anak ko sa bintana, yung iyak niya, hinahanap niya ako. Mama, nasaan ka na mama? Tinignan ko siya sa bintana at sinabihan ko yung anak ko na, nak, dyan ka lang. Babalik si mama. Kukunin ko lang ang passport. Huwag ka mag-worried ha. Babalik si mama kaagad. Pag sabi ko na kaagad, nandun ako sa ibaba guys. Bilis, di ba? Nandun ako sa ibaba guys. Dala ko yung passport. Binigay ko yung passport sa babae. Dahil siya ang nag-take care ng anak ko, binigyan ko siya ng coins guys. Kasi yung pera ko, coins, wala akong paper money. Coins lang nasa wallet ko. Binayaran ko siya. Pagbayad ko ng pera, yung coins is nahulog sa buho. As in sa hole. Babae dire, ako dire. Gahatag ko. Yung hole guys, nandito sa center namin. So nahulog yung coins guys, pagbigay ko sa babae. So, tinry kong kunin yung coins sa hole guys. Alam nyo ba, yung coins na nahulog dun, puno ng mga snake. As in maliliit na snake. Kasi sobrang weird kasi yung anin kong panaginip, napanaginipan kong sobrang laki na ahas pero hindi ako natakot. Pero itong nakapito na panaginip, as in weird kasi natakot ako guys. Kasi yung mga halas is natakot ako na baka tukain yung daliri ko kasi tinatry kong kunin yung coins kaya yun lang yung pera ko. Wala na akong pera, yun lang. Pero hindi ko siya makukuha. Nag-una yung takot, tukain yung daliri ko. Kita ko yung halas na sobrang dami. Sobrang natakot ako. Tinatry kunin yung pera pero hindi siyempre takot. Sobrang weird. So na-stop yung panaginip ko. Yun lang ang ending. Sobrang weird guys. Hindi ako natakot sa malaking halas pero natakot ako sa sobrang liit na halas. Sobrang weird na hindi ko maintindihan ano ba yung message na yun. Pero alam nyo guys, ang pinaka-worst na kong panaginip guys, ang 8 panaginip. I don't know if you believe this guys. I think it's a message from God. I don't know what is it, what he called that. Ang 8 panaginip ganito. Sa panaginip ko, maraming mga tao sa front ko. Kasi maraming tao gaya na nagparid. Ang suot nila is pula. Ang suot nila ng damit. As in pula lahat ang sinuot nilang damit. Walang puti, walang itim, walang blue. As in pula. Mayroong lalaki, nagtatanong sa akin guys, matatakot talaga kayo sa panaginip ko kasi yung lalaki, tinatanong niya ako kung gusto ko ba i-accept yung mark. Kasi mark, gusto niya daw lagyan yung dito sa akin. Magpa-mark daw ako. So, weird kasi nandun sa Bible na mark of the beast, yung hindi ka makakabili ng pagkain sa tindahan o ano pa dyan. Kailangan may mark ka dito sa forehead or dito. Yung lalaki talaga, ako nakapanaginip ng ganyan na klaseng panaginip. Tinanong niya kung gusto ko bang patatak ng mark dito. Sabi ko sa kanya guys, no, hindi ako magpapatatak ng mark dito sa aking kamay. Dito, banda. Ayoko, hindi ko in-accept. Pag sabi ko sa kanya, nandun ako sa gitna ng tubig. Nakasakay ako sa maliit na bangka. Doon sa maliit na bangka guys, 5 lang kami na tao. Kasali na ako. As in, ang weird lang kasi pula yung nasuot nila ng mga damit. And kami na 5 na nasa bangka is itim ang suot namin. Tinanong ako sa lalaki na, you want to change your decision? Change ba yung decision ko na kasi ko yung mark, magpa-mark ako dito? Sabi ko, no, I will never change my decision. I believe na si Papa Jesus Christ ang Savior nato. Siya ang tagaligtas nato. Hindi ko magpa-mark nimo. Hindi ko i-accept ng mark. Bahala na lang mamamatay ako basta ay kung i-accept yung mark dito. I believe in Jesus Christ. Sabi ko sa kanila, isang lalaki. Alam nyo guys, pag sabi ko, may baril na sila. Nandito sila sa front namin, o nandito kami. Silbi, nag-front lang kami, nag-face to face. So yung mga lalaki guys, may mga baril na. Hindi, pag sabi ko na hindi ko i-change yung decision ko,
Pinutukan kami ng maraming putok, guys. So, pag pinutukan ka ng maraming putok, as in dead bull ka talaga, as in patay kami, guys, 5. So, hindi ko lang maklear yung mukha yung kasama ko. Basta, andun sila sa likod, akong nasa front. Pagkatapos nabaril kami, guys, may something na galing sa taas. Parang lumipad, as in sobrang bilis niya. Kinuha kami, guys, na galing sa bangka. As in, kinuha kami lahat, kami 5, dinala sa taas, guys. And then, nandun na kami sa taas. Dinignan namin sa ibaba, guys. Yung mga taong nandun sa ibaba, yung nagkasuot ng mga pula. Sa panaginip ko, pagtingin ko sa baba, humihingi sila ng tulong. Humihingi sila ng tulong, guys. Umiiyak sila. Pagka next day, guys, kasi sobrang first time ko nakapanagin ng ganyang klase ng panaginip, talagang sinabi ko sa asawa ko na isling ganito, isling ganyan. So weird na nabasa ko sa Bible, di ba? Nandun sa Revelation na mark of the beast na ganyan na doon sa pana or dito, sinapanaginip ko. So iba talagang panaginip. Siguro I believe magaling yun kay Papa God na sa reminder sa mga lahat ng mga tao na totoo yung nandun sa Bible. So talagang natakot ako, guys. As in, nashock ako, guys. Hanggang ngayon, guys, hindi ko makapaniwala, guys. But sabi ko ni Papa God na isasabi ko sa kanila itong mga panaginip ko. Bahala na sila kung maniniwala ba sila o hindi. Basta itong panaginip, napanaginipan ko talaga. I hope na ma-repent sila. I know na it sounds crazy, but it's true, guys. Napanaginipan ko talaga. Someone hunting me. Anong gagawin mo pag hinanting ka ng stage ng mga tao? Tatakbo. So, wala ko nang tumatakbo, guys. As in, humihingal ako, guys. As in, hingal na hingal ako. Hindi ko makita yung clear yung mukha na yung try na naghahunting sa akin. Sa isip ko, guys, so bakit ba ako hinahunting ng mga taong to na strange kayo? Tumatakbo ako, guys. Yung hingal ko. So, pagod, hingal, nagka-mix. Nag-stop ako, guys, sa pagtakbo kasi may nakita akong waterfall. Pagkakita ko sa waterfall, guys, ang inisip ko agad na gusto kong tumalon sa waterfall para hindi nila ako mahunt. So yun naisip ko, guys, pagkakita ko sa waterfall. Pagkatapos yun, na-cut yung panaginip. Nanaginip ako, guys. Sa panaginip ko, guys, yung tubig, guys, puno ng mga patay. At may isa ka lalaki, guys, tumatakbo siya and after that lumangoy siya sa tubig. Pag dive niya, guys, diha sa top, guys, sa tubig, guys, is puno ng mga patay. So bumibili siya ng paglalangoy kasi mayroong naghunt sa kanya. And then ako din ay nandun sa lupa, hinihintay ko siya. Sumisigaw ako ng Pablo pangalan. Wala naman akong kaibigan na Pablo. So, sa panaginip ko, guys, pag ahon niya sa tubig, may tatlong umatak sa kanya. Kinain yung ulo niya. Kinain ng ulo niya, guys. Kinain ng tatlong, I think, monster, pero hindi ko siya maklear yung muka ng laki na tinatawag kong Pablo. Hindi ko din maklear yung muka ng tatlo. Basta kinain nilang ulo ng lalaki. As in, sobrang na-shock ko sa panaginip, guys. Hinintay ko siya. Gusto ko siyang na-save siya, pero hindi siya na-save sa panaginip ko, guys. As in, kinain siya ng tatlong monster. Sobrang weird na panaginip ko. Except yung kung maniniwala ba kayo o hindi. Kasi it's time to wake up na, guys. Sa akin, guys, wag na kayong mag-stubborn na, hindi siya babalik. Hindi naman siya totoo eh. What happened kung babalik siya, guys? What happened next day, nandito na siya, guys? Example lang ba? Anong gagawin mo? In front of him, his face to face, tatanungin ka niya, anong nagawa mo na namubuhay ka dito sa mundo? Anong isasagot mo sa mapapahiya ka talaga sa kanya? Even me, I do a lot of mistake. I accept it na I'm a sinner. We are only a human, guys. The only thing to survive is to accept God. Accept Papa Jesus in your heart and not so stubborn. I say, wake up. Ano nakasulat sa Bible? Sa Revelation, magiging totoo. Magkakatuo yun. Nako, ang hirap na, guys. Kahit pa ano kakakayaman, kahit pa marami kang pira sa bangko, hindi yan makakasave sa'yo. Alam nyo, guys, akala ko noon, before ako nag-start reading the Bible and repent to Him, akala ko na ang makasave sa'yo is religion. Everyday na pupunta ka ng simbahan, gagawa ka ng mabuti sa mga tao. Hindi pala. Kahit nagbabasa ka ng Bible everyday, it's not about that. It's about if you have Jesus Christ sa heart nimo. Kung mayroon ba kang Jesus Christ sa heart nimo, na inaccept mo ba siya buong buo sa puso mo, na you surrender to Him, you admit na ikaw makakasala, na i-admit mo na makakasala ka itong nagawa mo, na hihingi ka ng patawad sa Kanya, papatawarin ka ni Papa Jesus Christ. So guys, sabi ko lang, repent and don't be so stubborn. Please repent. Ganyan lang. And please, before I cut this video, can you please, if someone know my panaginip, what's the meaning, every panaginip, can you please comment under my video kung may comment kayo. Give me a tips, give me a what's the meaning of this every panaginip, guys. So, yun lang, guys. Thank you kayo. And repent, guys. So repent. Only Papa Jesus is the way to eternal life. As in, free na, guys. Binigyan na niya lahat para sa atin. So ikaw, nasa sayo lang kung i-accept mo ba o hindi. So thank you. I hope you learned something. And don't forget to write a feedback. Give me a comments. My every dreams. Thank you.